ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday at ngayon ay September 30, 2025. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob ng isang oras, ihahatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibahing dagat. Ngayon ipagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Ang inyong pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kasama po natin o kantabay natin sa technical side si Richard Ulanday. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Marcoleta pumiyok sa connect ng Mrs. Kinadismaya. Todo balita. Korupsyon sa Pilipinas, ikinadismaya ng US investor. Todo balita. Saldico nag-resign na sa Bicol bilang Bicol Congressman. Todo balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, ex-minister sa China bibitayin sa katiwalian. Todo balita. Sa ating balitang lokal, pagdiriwang na ika-20th taong anibersaryo ng turnover ng 100 Islands National Park Management sa lungsod, ipinagdiwang. Todo balita. 7 LGU retirees pinarangalan sa Bayangbang. Todo balita. Sa ating balitang sports, dating World 9-ball champion Mika Imonen sumuko sa cancer, pumanaw na. Todo balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, itinanggi ni Senador Rodante Marcoleta na may koneksyon ang kanyang misis sa mga kumpanya ni na Curly at Sara Diskaya. Sa isang interview, sinabi ni Marcoleta na walang masama kung magsilbing independent director ng Stronghold Insurance ang asawa niyang si Edna Marcoleta.
Sabi ni Marcoleta, ang independent director ay walang pagmamayari sa isang kumpanya, walang kinalaman sa management at walang relasyon, second degree at civil affinity sa mga shareholders. Nagpaliwanag naman si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na kahit ang insurance company ang nag-issue ng band sa mga flood control project ng Madiskaya, wala pa rin kinalaman dito ang isang independent director ng insurance firm. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon sa Malacanang nitong Lunes. Binanggit ng Office of the President na gagampanan ni Azurin ang bago niyang papel after concluding his personal and administrative arrangement. Si Azurin ang papalit sa nagbitiw na Special Advisor at Investigator ng ICI na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa posibleng conflict of interest. Nagsumiti ng kanya irrevocable resignation si Lizalde Co bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List sa Kamara de Representantes. Sa 3 pahinang sulat ni pinadala kay Speaker Faustino D. III at House Committee on Ethics and Privileges Chairperson J.C. Abalos, iginit ni Co na sasagutin nito ang mga walang basihang aligasyon na ipinupukol sa kanya. Sa pagbibitiw ni Co, inaasahan na papasok ang ikatlong nominee ng Ako Bicol na si Attorney Jan Chan, si Representative Alfredo Garbin, ay ikalawang nominee ng Party List Group. Taliwas umano sa pahayag ni Nabota City Representative Toby Chanco, sinabi ni Co na hindi totoo na siya ang mastermind ng budget insertion at realignment sa panukalang 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Co, bago nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang niratipikang 2025 General Appropriations Bill, ito ay sumailalim muna sa pagsusuri ng Malacanang. Binanata ng US State Department ng Pilipinas sa korupsyon at mahal na gasto sa kuryente na nakadidismaya sa mga investor. Kahit may create more law na ipinasa bilang batas para makaakit ng investors, puna ng State Department mabagal at malabo pa rin ang takbo ng birokrasya at napakabusisi pa rin ang pagpaparehistro at pagkuha ng permit sa bansa na nakaiirita sa pamahalaan. Sa kabila ng mato, lumago pa rin ng 93% ang net foreign direct investment ng mga US investors sa bansa noong first half ng taon sa 95.5 million mula sa 49.4 million US dollars noong panahon noong 2024. Kinwestiyon ni Senador Francis Chis Escudero kung bakit siya dinidikdik sa mga insertion of flood control scandal, gayong si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang utak ng lahat na ito. Sa isang privilege speech, sinabi ni Escudero na parang ginagawa siya at iba pang miyembro ng Senado bilang sacrificial lamb upang matakpan umano ni Sir Romualdez at ang mga miyembro ng Kamara de Representantes. Aniya siya umano ang sinisisi sa pagkabasura ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang for later release ng mga proyekto ng mga kongresista, ang pagkakatanggal kay Representative Saldico sa isang bilang chair ng Appropriations Committee at ang pagkabulilyaso na may team umano nilang balak sa 2025 national budget. Umangal din si Escudero kung bakit siya lang umano ang iniimbestigahan ng Commission on Elections, gayong marami namang kandidato noong 2022 elections na nakakuha ng donasyon sa mga kontraktor. Inakusahan din ni Escudero si Romualdez na siyang utak para ilihis ang atensyon ng publiko laban sa mga kongresista na di umano'y nasa likod ng maanumalyang flood control projects.
Inaasahang hihina ang southwest monsoon o habagat sa masusunod na linggo, hudyat ng unti-unting paglipat patungo sa northeast monsoon o panahon ng amihan. Ayon sa Pag-asa, humihina ng epekto ng habagat dahil nagsisimula ng lumipat ang hangin patungo sa amihan sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Oktubre. Sa kasalukuyan, easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang naghahari sa bansa. Paliwanag ni Pag-asa weather specialist Munier Baldomero, ilan sa mapalatandaan ng pagtatapos ng habagat ay ang kawalan ng malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, paghina ng southwesterly winds o pag-iral ng easterlies at northeasterlies winds. Karaniwang nagsisimulang amihan tuwing huling bahagi ng Oktubre o Nobyembre at nagdadala ng malamig at tuyong hangin. Sa ating balita sa ibayong dagat, hinatulan ng kamatayan noong linggo si Tang Rejian, dating ministro ng agrikultura ng China dahil sa kasong katiwalian. Ayon sa desisyon ng People's Court ng Changchun sa Jilin Province, nagugat ang kaso na tumanggap si Tang ng cash at ari-ariang suhol na abot sa mahigit 268 million yuan o 38 million US dollars mula 2007 hanggang 2024. Itinuturing umano ng korte na nagdulot ng matinding pinsala sa interes ng Estado at ng mamamayan ng nasabing mga suhulan dahilan upang patawan siya ng parusang kamatayan na may 2 taong reprieve. Inamin ni Tang ang kanyang kasalanan at nagpahayag ng pagsisisi. Ang sentensya kay Tang ay bahagi ng malawakang anti-graft campaign ni President Xi Jinping na nagpatalsik na ng ilang matataas na opisyal kabilang ang madating Defense Minister na sina Li Shangfu at Wei Fenghe na kapwa nasangkot din sa katiwalian. Sa ating balitang lokal, isang misa ng pasasalamat ay dinaos kahapon sa City Tourism Office bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-20th anniversary ng formal na pag-turnover ng management at supervision ng 100 Islands National Park mula sa Philippine Tourism Authority sa pamahalang lungsod ng Alaminos. Naging tampok sa nasabing selebrasyon ng pamamahagi ng relief packs bilang munting handog at pagkilala na rin ni Governor Ramon Gico III sa dedikasyon at sakripisyo ng mga tourism workers ng lungsod na naapektuhan din ng mga nakaraang bagyo. Kasabay nito ay ang grand opening ng Central Food Market Year 5 sa Tourism Entertainment Area sa Luca Park na magiging bukas sa publiko mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi kahapon hanggang sa pagsapit ng Kapaskuhan. Samantala, pinarangalan din kahapon ng ang lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos sa pangunguna ng iba't ibang opisina nito sa ginanap na 62nd Fish Conservation Week Regional Culmination Program sa San Fernando City. Kinilalang mga sumusunod na opisina dahil sa kanilang natatangi ambag at suporta sa cetacean stranding response and rehabilitation support. Ang City Vet Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Agriculture Office, City Environment and Natural Resources Office, at City General Services Office. Ang pagkilalang ito ay patunay na aktibong partisipasyon at dedikasyon ng LGU Alaminos sa pangangalaga ng kalikasan, partikular na sa konserbasyon ng yamang dagat at pagtugon sa mga insidente ng pagkaligaw at pagkaka-stranding ng mga balyena at iba pang marine mammals. Sa bayan ng Bayambang, bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang mahabang panahon ng paglilingkod sa pamahalang lokal, ginawaran ng Certificate of Appreciation ang 7 retirees ng LGU Bayambang sa isang seremonya na ginanap kasabay ng flag raising ceremony sa Balon Bayambang Event Center kahapon, September 29. Kinilala sina Municipal Accountant Erlinda Alvarez, Municipal Treasurer Lucita Danan, HRMO Head Nora Safra, Accountant for Barangay Affairs LC Dulay, LCR Officer Leonida Junio, at Treasury Officers na sina Eloisa Quinto
at Edna Palisok sa kanilang dedikasyon at kontribusyon sa iba't ibang tanggapan na nagbigay ng mahalagang ambag sa pagpapaunlad ng serbisyo publiko para sa mga bayambanggenyo. Ang pagbibigay parangal na ito ay isang patunay ng pagpapahalaga ng LGU Bayambang sa mga kawani ng buong pusong nag-alay ng kanilang panahon at kakayahan sa paglilingkod at nagsisilbing inspirasyon sa mga kasalukuyan at susunod pang henerasyon ng lingkod bayan. Sa ating balitang sports, nagluluksa ang buong mundo sa bilyar sa pagpanaw ng isa sa mga legend ng sports na si Mika Immonen ng Finland. Sumuko na sa kanyang laban sa cancer si Immonen sa edad na 52 anyos. Former World 9-ball pool champion Mika Immonen has passed away at age 52. He has been suffering from a lengthy cancer battle. Tributes have poured in for Immonen, who became a legend on the pool circuit ayon sa balitang lumabas sa The Sun. Tinaguriang the Iceman sa mundo ng bilyar, natatanging Finnish star si Mika na nagwagi ng World 9-ball Championship taong 2001. Nagwagi din siya ng back-to-back US Open Pool Championship titles sa mataong 2008 at 2009. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong tagapagbalita sa ngalan po ni Carol Liway. Ako po, si Susan Valdez Yadaw, kantabay po natin sa technical side. Si Ka Richard Ulanday. Ang oras po natin, ganap ng 5:26. TWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Susan Yadaw Sa Todo Balita. Alas 5:29, muli po ating pagbati ng magandang umaga, bagamat may tubig pa rin. May tubig pero kagabi daw wala na. Ano na to, ma-high tide na umaga po sa inyo. Talagang ang Rizal Street, ano na to, bahagi na to ng isa sa mga pinakamababang lugar dito po sa downtown area. Konting high tide, maraming tubig. Kaya bago tayo magretiro dito, sigurado itong paa natin pasmado na. Wala kang choice. Dadan at dadaan ka sa baha. Kahit hindi mo gusto, hindi mo maiwasan mabasa ang paa mo. Umagang umaga. Ayan, belated happy birthday. Ngayon po ay 30 na. Belated happy birthday kay Madam Linda Ventinilla. Yan, na-celebrate ng kanyang kaarawan kahapon. Ito yung birthday na panaiyakan. Kasi ang ganda-ganda ni ma'am talaga yung picture niya rito. Yan, nasurpresa siya. Wala daw siya kasing hilig na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ang nagse-celebrate siya sa birthday ng kanyang mga anak at asawa. So sinurpresa siya. Sa pagkasurpresa niya, naging parang drama yung kanyang celebration. Pero yung mga tears of joy lahat yung mga yon. Hindi yun iyak dahil may problema. Ayan, muli pagbati po natin ng happy birthday kay Madam Maria Linda Ventinilla, ang napakaganda asawa ni Engineer Ogie Ventinilla. Sir Nap, hindi kayo dumating, kasama sana namin kayo sa table. Good morning kay Sis Grace Matro. Amaga ulit nagising. Good morning din kay Nanay Dading. Pakita mo ako sa highlight na nakita na nga pala niya ako. Kasi nung makita niya ako, ay, ganito. Mataba-taba ka manaya. Sakit magsalita ni nanay. Sana mataba lang. Pag mataba-taba. Mataba lang. Ganon. Okay, mga kaibigan. Bilis na araw, no? Richard. Bukas gusto ko makita ko na rin countdown natin, ha? 87 days na lang, di ba? Before Christmas. Ayan. Tapos na yung pagka-countdown ko ng baha. Kung ilang araw yung baha. Ayan. Bali, umabot siya ng 9 days. True. 9 days. Kasi kahapon meron pa Yan. Pero kahapon daw ng alas 10, wala na. Pero ngayon meron na naman. Pero hindi na ito part nung malawakang pagbaha na tumagal ng napakatagal. Ganun ito. Matagal na yun, ha? Ano ba kayo? Napakatagal nun. At maraming mga naapektuhan na naman ng mga negosyante. So kahapon, wala na daw baha. Pero may nakita natin ang pinost. Baha naman ang makalsada. Kaya sabi tuloy, kung hindi naman baha, kung hindi naman baha, talaga namang grabing traffic. Kasi, ayun, kasi dati, hindi traffic. Kasi ayaw nilang lumusong sa baha. Ganon. Yung mga sasakyan. Ngayon, naglabasan ulit. Kaya, balik. Normal na yun Balik traffic. Kailan kaya masusolusyonan itong traffic na to? Ganun Kailan kaya masusolusyonan? Ayan, okay mga kaibigan, kahapon, Lunes, regular session na ng mga lahat naman nagse-session. Pero yun nga, binabalita na natin ng pang Sabado yun. Sabado ba yun? Nanipasa nga under state of calamity muli ang syudad ng Dagupan. So, ibig sabihin, tuyo na yung mga kakalsadahan.
Yan, darating na yung inyong mga relief. Ngayon, darating na yung mga makikita na naman natin. Ang dami haba ng pila ng mga kumukuha ng relief. Sana yung relief wag ng pag dumating na yung mga kukuha ng relief, ibigay na. Wag nang hintayin pa yung mag-i-spits pa, meron pang mga wag na kayo magseremonya, pagod na yung tao. Pagod na nga yung tao sa baha, tapos pagkukuha ng kapiranggot na relief, kung ano man yung relief na yan, maghihintay ka pa, tapos makikinig ka pa ng mga speeches. Wag na, kasi bagyo naman to, tsaka walang anong tawag nito, matagal pa yung kampanya, yun. Okay na yung makita nila kayo, pero wala nang speech sana. At kahapon, isa sa mga tinalakay diyan sa regular session po ng Sangguniang Panlunsod, itong isang ordinansa na, ayun, kuha ko yung title talaga, isang ordinansa na nagbabawal ng pagdadala ng barel. Ayun. Sa mga sa regular session ba? At sa mga sa mga opisina, lahat. Yun. So magkakaroon ng na plano nila magkakaroon ng para pumapasok ka sa mall na noon dalang kaod. Tutut kanano tawag doon. Anong tawag doon? Pag dumang ka doon tutut kanton tanol no walay balayang mo di man. Yan. Magiging stricto na ang LGU dahil nga sa ipagbabawal yung pagdadala ng baril, pero isa lang yun sa mga paghihigpit na gagawin nila at security para na rin daw sa kaligtasan ng komunidad. Pero yung pagdadala ng baril, nakuha nila yon, isang idea yon. Sabi niya, ayaw nilang mangyari yung nangyari sa isang LGU. Yun. Saan yung LGU na yon na merong nagdala ng baril sa loob ng session? Ayun, hindi binanggit naman kung ano LGU yun, pero lahat naman nakarinig, alam kung saan yon. Saan yon? Yung meron nagdadala ng baril sa loob ng session hall. May baril dito, may baril. May nagdala ng baril, pero hindi nila pinapansin. Yan, parang walang naririnig. Yan, alam niyo na kung saan yon. Bigla tayo napunta doon. Pero yun nga po yun. Yun ang sinabi mismo ni Vice Governor, ayaw na nilang maulit yung nangyari noon sa isang LGU. Yan. Kung isang LGU man yan, na merong may baril, ayan, siguro yung mga nakakaalam, alam nila. Yung mga hindi nila alam, i-research nyo na lang po kung saan yon. Kung saan yon isang at ito particularly yung mga security ang sinabihan na bawal magdala ng barrel. Yun. Sa loob ng session hall. Sa yan sa probinsya yan. At saka sa loob kasi yung nangyari nga sa isang ospital kung saan yung bagong panganak na baby kinuha ng isang nagpanggap na nurse. Ang hirap din nun, kasi siyempre nurse yung kumuha. Tapos sabi nga, kukuha na ng blood chem. Di ibinigay ng nanay. Malay ba niyang fake yung mga nurses na ganon? Pero yun nga, dahil nga sa kawalan nga ng CCTV, hindi agad na-trace. Although parang na-trace, natakot din lang yung kumuha at ibinalik ka agad yung baby. So, resolve ka agad yung problem na yon, yung incident na yon. Pero yung mga yun, eye-opener yung mga yon na meron mga dapat gawin ang mga lokal na pamahalaan kung paano mapoprotektahan yung kanilang mga kababayan. So, isa yan. Sa mga hospital at paghihigpit sa mga hospital. Speaking of hospital, ang Provincial Hospital, Pangasinan Provincial Hospital, at ay iba pang mga hospital sa provincial government, merong panukala at ang nagsalita rito ay si Vice Governor mismo, ang conversion of hospital at ang Pangasinan Polytechnic College into economic enterprise. Ayan. Ano itong economic enterprise na to? Ayan. Kung ano itong economic enterprises nito, i-convert daw yung mga hospital sa isang economic enterprise. Alamin natin yon mamaya kung ready na. Ready na ba? Ayan. Si Vice Governor Mark Lambino, siya mismo magpapaliwanag kung ano itong mga hospital na ito na i-convert sa bilang mga economic enterprise. Si Vice Governor. Morning sa lahat. Yes po.
So ano itong resolution number 237225 about economic enterprises? Okay. Base po sa napag-usapan po ng ating mga lideres sa probinsya, under the leadership of our Governor Ramon Mondico, ay napagdesisyonan po, napag-aralan na po ng lalawigan ng Pangasinan yung pag-convert ng ating mga provincial hospitals, so mula sa PPH San Carlos hanggang sa lahat po ng district and community hospitals, as well as the Pangasinan Polytechnic College as economic enterprises. So let me be clear, this is not privatization, okay? Under the local government code ay pwede po mag-operate ng economic enterprises sa mga local government units. Halimbawa po niyan ay yung mga palengke na ino-operate po ng mga munisipyo, certain facilities, they can have convention centers or iba't iba pa po mga facilities na pwede operate under economic enterprises. So ano po ang pagkakaiba ng isang, let's say, isang facility, or in this case, ang hospital or PPC na isang departamento lang or unit ng probinsya, vis-a-vis something that is an economic enterprise. So unang-una po, yung whatever, unang-una, pagdating po sa libro or accounting ng finances, may hiwalay na po yung treatment ng management of finances ng isang economic enterprise against a normal government facility or department. Meaning, hindi na po siya magiging dependent totally sa general fund or sa budget ng ating lalawigan o ng probinsya. But this does not prohibit the provincial government from putting in financing, subsidies, or additional funds dun sa economic enterprise. Rather, kung ano ang kikitain na income or revenue na ma-generate nitong mga facility na to, tulad ng kanilang mga kolekta po sa PhilHealth, pagdating po sa hospital, yung mga ibabayad po ng mga paying ng mga pasyente, mga ibibigay po, let's say, na mga MAIP ng national government agencies sa ating hospitals, this will go directly as part of the revenue directly of the hospital. Hindi na po siya papasok as the general fund. So that will be the main treatment. Now, ano ang mangyayari kapag may mga sobra? Let's say na ibigay ng mga MAIP, etc., or whatever additional revenue, obligado under the economic enterprise is i-remit pa rin yan lahat sa general fund ng probinsya at the end of the calendar year. So parang mga GOCC po na nagre-remit po ng kanilang pera sa national government, ganun din po ang mangyayari dito sa mga economic enterprise. Same thing dun sa mga kolekta ng PPC, pag siya na po ay operating under CHED Unifast, na magre-reimburse na po siya sa expenses, ganun din po ang magiging treatment. Yung CHED Unifast at other finances, support, donations, etc. ng mga kolekta ng PPC will go directly to the account of PPC. Yan pinagagamitin sa kanyang operations. Yan din po ay for day-to-day operations. At like I said, it does not prohibit the provincial government from providing additional funding. So kung magbibigay po ng scholarship fund ng probinsya under sa PPC, that will come as revenue din ng PPC. And then whatever is excess at the end of the calendar year will all be remitted back to the provincial government treasury. Tama po. So yan po yung pinaka-major difference. Another, of course, is the pag-expedite po ng mga services na pwedeng i-deliver. Kasi pagdating po sa procurement, mas mapapabilis po. Yan po yung isa sa mga hinahabol po natin. Pagdating po sa personal services, hindi na po siya matatali sa PSCAP ng probinsya. So, mas mapapadali po na kung kailangan mag-hire ng additional na personnel, lalong-lalo na po sa hospitals, hindi po matatali sa limitasyon na siniset po ng DBM sa PSCAP ng LGU. Kasi sa ngayon, may PSCAP po tayo na mini-maintain. Pero kapag napasok sila sa economic enterprises, hindi po sila ma-cover ng PSCAP. So, we can add additional nurses, doctors, teachers, etc. without worrying about the PSCAP because they will be exempted from that. May negative impact po ba ito sa mga pasyente? Wala po. Kung titingnan, tulad po ng ating explanation, mas mapapabilis po yung processing ng funding na papasok.
mas mapapa-expedite pa po natin yung collections natin, and this will lead to better, faster, more efficient services po para sa ating mga pasyente. So wala po tayo nakikiting negative. Ang kailangan lang po natin is-stress, again, an economic enterprise is not privatization. Kasi ito, wala pong papasok na ibang institution or facility. It is still the provincial government. So there will be no private management? So it's just similar to kapag nagtayo po ng palengke ang isang munisipyo, that is an economic enterprise. So ganun din po. Okay, so walang paniningil po sa mga pasyente? Wala pa rin po. Wala po. We're just finding ways to make the accounting, the books more efficient, more effective, and then we're trying to ensure that we will have more flexibility pagdating po sa hiring ng mga personnel. So sir, kanya-kanya pa rin ng hospitals, kanya-kanya pa rin silang team? Pag-aaralan po natin yan. We need to seek guidance from DBM kung ano po yung magiging magandang model kasi 14 po yung hospital natin. Definitely PPC, wala pong problema. It can stand on its own as one economic enterprise with 4 campuses. Pagdating po sa ating provincial hospitals, we'll consult with the experts, particularly sa DBM, kung ano yung isa sa mga i-recommenda nilang model dahil 14 nga po itong hospital. Ibang usapan po kung isang hospital lang, madali. Yeah. Pero in this case, 14 po. So ano yung magiging modelo, ano yung magiging management structure, anong hierarchy, etc. So yan po yung mga gagawin during the committee hearings po ng Committee on Ways and Means. So yung, sana lang. So yung sweldo ng mga yung personnel now, health personnel now, kukunin pa ba sa general? Hindi na po. Like I said, this will be part, lahat po ng gagastusin ng mga hospital at ng PPC ay magiging under na po sa sarili nilang pondo. Sa ngayon, kung kukulangin sila, it will not prohibit the province from subsidizing health. Hindi po nililimit yon. Kasi as it is, sa libro, nakapasok pa siya under the provincial government. Pero kapag hiniwalay na po siya, so magkakaroon na po siya ng set na fund. Pero hindi po ibig sabihin nun na hanggang doon lang ibibigay. Pwede pa rin magbigay ang provincial government kung kailangan pa niya mag-subsidize ng additional. But as far as the books are concerned, as far as managing that account, mas mapapabilis po yung processing kasi sarili na po siyang economic enterprise. During yung start pa lang po ni Gob, parang lugi ang hospital. So ibig sabihin ba ngayon parang kumikita na yung hospital? I think ang tinatarget po talaga ni Go, pagdating po sa hospital talaga, mag-break even lang po, masaya na. Yan po yung target. Most hospitals, unless mongolekta ka, halos hindi ka talaga kikita. And that is the spirit or essence of the government hospital. Talaga ang target is dapat hindi mongolekta. That's why we have to ensure that we have funding support locally, and then we can also solicit funding support on the national level. The status of the hospitals is we're already approaching that neto na, magde-net zero na siya sa pagdating sa expenses. Konting tulak na lang po, a little more efficiency sa handling ng finances, a little more push pagdating po sa pagkuha ng external support from the national agencies, pero approaching na po yan. And of course, we have to still increase the local income of the province para lalong tumaas pa po yung kinikita ng hospital at the least mag-break even po. May tulong ng e-consulta. Kasama po yan. Sabi nga po natin ay yung PhilHealth, konsulta, and then magiging, bago na po yata, magiging yakap yata. So yan yung mga tinitingnan natin na external sources of funding that can help support our hospitals. Meron namang other LGUs elsewhere in the country na may ganitong ini-implement? Yes, as I mentioned, there are several provinces who have that. Sa pagdating naman po sa education, UEP is an economic enterprise in Binalunan. So may sariling libro po yan at ang laki-laki po nang nire-remit niya sa LGU ng Binalunan. So may mga LGUs po, provinces in that case na ginagawa po yan. Propose provincial resolution. Yan yung... Tapusin muna natin itong economic enterprise. So, ang overall pa rin supervisory and regulation sir sa governor? Of course, provincial government pa rin po yan. Ang economic enterprises is still under the provincial government naman po yan. Wala pong magbabago. Of course. Actually, mas mapapaganda pa nga po yung monitoring yan lalabas. So, yung salt farm?
Paano may ipapasok dito? Sa ngayon, like I said, yung salt farm pinag-aaralan din po na eventually ma-convert siya to economic enterprise. Wala pa po siya dun sa threshold or critical mass na sinasabi natin for it to be a viable economic enterprise. Tinitignan pa po natin how we can further improve the production. Of course, para hindi lang production dapat may regular market ka rin para maging viable economic enterprise siya. Hindi pwedeng produkto ka lang pero wala ka nang bumibili, useless. So dapat buo yung supply chain. Nandun po ngayon yung stage ng salt farm on making it more economically viable before I think we can convert it into an economic enterprise. But that is the long-term plan for the Pangasinan salt farm. First, maliban po sa mga public hospitals na pagitan ng Liway, may mga tinitignan po ba tayo na posibleng itagpag din? Well, eventually, kapag natapos po yung convention center at itatayo yung hotel, yung mga yan ay magiging economic enterprises din po ng provincial government. Sir, yung to start with, kailangan bibigyan muna sila ng pondo sa libo. Yes, tama po. So, paano po, magandang tanong po yan, paano po kapag ginawa na sila economic enterprise, independent na sila? Hindi naman po ganun. Like I said, the conversion to an economic enterprise does not prohibit the provincial government from providing subsidies or support to economic enterprises. What can be done, I'm not saying na ito talaga yung gagawin na, but I'm saying these are the options na pwedeng gawin ng provincial government. Let's say, pagdating po sa PPC at nakalagay na po sa budget niyan, every year may nakalagay na provincial government scholarship or educational fund. Parang provincial government educational fund. So that will be used to subsidize expenses of the provincial scholars na estudyante po ng PPC. So pwedeng ibabayad po yan, ibibigay na direct funding support yan sa PPC. Ngayon, kapag nakakolekta na sila ng CHED Unifast, like I said, at the end of every calendar year, whatever excess collections that they have or revenues that they have, they will remit it back to the provincial government. So kung ano yung sinubsidize initially. Okay, so si Vice Governor Mark de Guzman Lambino, kaboses niya parang si Senator Chis Escudero, meron yung meron yung pag-deliver niya ng pagsasalita niya na parang si Senator Chis Escudero. So yan, pagpapaliwanag po ni Vice Governor dun sa proposed provincial resolution directing the Committee on Economic Affairs and Ways and Means to study, pag-aralan, make recommendations, conversion ng mga ospital o Pangasinan Provincial Hospital District and community hospitals at iba pang provincial government facilities and services into an economic enterprises. Parang in short, parang bawat opisina, bawat yun, yung mga government facilities and services, lalong-lalo na siguro yung mga kumikita, para magiging GOCC sila, parang government-owned control corporation. Kumbaga sa parang magiging independent sila, pwede silang tumayo sa sarili nilang mga paa, yon. Pero pag-aari pa rin sila ng provincial government. At hindi ibig sabihin, natatayo na sila, pababayaan na sila ng provincial government. So, kumbaga sa kasama lagi sila sa budgeting yearly. Di ba meron yung nagbibigay ng budget. So, meron siyang budget yearly. Yung budget na yon, kung magkano man yung budget na yon, pwedeng pagkasya nila. Kung kulang, magsasubsidize ang provincial government. Kung sobra naman, kasi may mga manggagalit, meron mga pondo rin na makakatulong sa ospital, katulad ng PhilHealth. Ayan, yung i-consulta PhilHealth yun Meron yung MAIP, lahat na yan, ng mga lahat ng mga kung ano ng mga mga yan, na nagbibigay ng pondo sa probinsya, pero yun, hindi napapasok yun, yung pondo na yun, sa general fund muna. Doon muna sa pondo ng hospital. Ayan, o ng hospital, o kung ano man yung facility, government facility na i-convert nga as economic enterprise. So, at the end of the day, syempre, magkakaroon sila ng sariling, kumbaga sa departamento ng kaperahan. Ayun, na magkukwenta kung magkano gastos, magkano sobra. Kung kulang, yan, huhugot sila sa provincial government. Yun, kung kulang, huhugot, ayan, subsidize, maghihingi sila ng subsidy sa provincial government. At kung sobra, at the end of the day, kung ano man yung sobra na kinita ng ospital, yun yung papasok ngayon sa provincial government, i-deposit sa general fund.
Ayun. Kasi nga, sabi ko nga nung una kasi noon, siguro gusto ring i-test ni Governor yung capability ng mga hospital. Ayan. Kasi nga noon, sabi nga, ang hospital, ano yan talaga? Lugi. Pero ngayon, ang target nila, sabi nga ni Vice Governor, kahit na break-even lang. At least hindi man lang lugi. Kasi ang hospitalist services, sabi, hindi naman siya talaga pagkakakitaan. So yun, para lang siguro at least hindi naman lugi-lugi pero yung at least man lang break even. So yun yung target at malapit na raw nilang ma-meet yung target na yon na net zero. As in, wala naman si kita pero hindi naman siya lugi. Yan. Kasi nung ano talaga, lugi, talagang kung paano ito nalulugi at kung paano ito kumikita, bahala na kayo. Siyempre may bayad din naman. Hindi naman libre lahat. Although sinasabi libre, kaya lang mas mura kaysa nga sa mga, anong tawag nito, mas mura siya kaysa sa mga private hospitals. Ayan. Kasi merong mga subsidies na nanggagaling mula sa kung saan-saan. kung saan. Meron nga mga ino-offer nga na libre. Parang gano'n. Pero at least, yung iba, hindi naman libreng-libre. Meron din, pero malit lang. Gano'n. Okay, mga kaibigan. Bilis na oras natin, Bigla ako nagulat na gano'n, no? Ang oras po natin, ganap ng alas 5:54. Tuloy ko na lang, para minsan na lang, wala nang break. Kasi baka pag nag-break ako, hindi na ako makapag-extra. Good morning kina Ernesto Musada Jr., Rafael Acosta Mangalyag, buti sa... Uy! Meron pang tubig, sir. Kagabi daw wala na. Pero ngayon meron ulit. Konting high tide lang. Meron ulit. Si Sir Nap. Buti pa sa inyo. Nainggit. Wala nang baha. Doon sa kanila, baha pa rin. Ito yung mga ito yung mga apektado nga na magpagtaas. Yung mga... Wala nga sa kalsadang baha, pero nasa mga kabahayan. Yun. Si Sis MJ Torio Garcia, good morning. At saka ulit, yung ating pagbati ng happy birthday kay Ma'am Linda Ventimilla. Thank you for inviting kay Engineer Ogie na siya lang nagbigay ng surprise party para kay Ma'am Linda. Okay, bukas gaganapin ang bukas Miyerkules, ay, ano ngayon? Okay, 30 ngayon, October 1 na bukas. Ay, 1 na. Pasko na talaga, malapit na talaga. Ayan. Bukas, simultaneous, merong activity ang Philippine College of Surgeons at saka ang Inner Wheel Clubs of the Philippines Incorporated. So, ang Inner Wheel Club D679, makikilak ito sa nationwide activity na layong itaas ang kaalaman sa breast cancer awareness being both national organizations with common interest para labanan niya itong number 1 cause of malignancy in the Philippines. Yun. So, hawak kamay, joining us, hawak kamay, to complement each other in achieving our goal. Ang partnership ay tinawag na PINK. Kaya pala siya PINK, pero talagang magiging PINK. Ang PINK, ibig sabihin ng PINK, Philippine College of Surgeons and Inner Wheel Clubs of the Philippines. Ayun, kaya PINK siya. PCS Inner Wheel, nagkaisa sa pagsugpo ng cancer pala yun. PCS Inner Wheel, nagkaisa sa pagsugpo ng cancer. So magsasagawa ng joint activity bukas, kaya sabi nga, October is the Breast Cancer Awareness Month all over the world, sa buong mundo. So kasama dito ang magkakaroon ng free breast screening examinations to be performed by mga doctors ng PCS. So, ang pinaka-highlight bukas ay ang sabay-sabay o simultaneous na pag-iilaw, lighting ceremony ng ipipink. Pink ang kulay ng lighting ceremony ng mga important and iconic structures. Kasama na dito mga health care facilities at saka mga ibang mga structures na kasali dito sa activity na to. At dito sa Pangasinan, marami. Number 1 dyan na makikilahok ang LGU Pangasinan, Provincial Government ng Pangasinan, at iilawan ng pink ang Kapitolyo. Bukas yan, alas 6 sabay-sabay. At merong mga dito rin sa Dagupan, may mga iba't ibang mga
facilities din dito na Ilawan, yung mga ibang mga eskwelahan, mga ospital. Ayan, yung mga inner wheel, yung mga logo ng mga inner wheel, yung tawag ito, logo ng inner wheel, ikukulayan din ng pink yan. So, sabay-sabay lahat yan sa buong Pilipinas. At yan, kalahok nga po ang kasama rin ang provincial government nga dito nga sa pag-iilaw ng pink yung Kapitolyo. Okay, so bukas po yan, 6:00 ng gabi na yan. At, taka muna. At sa siyudad ng Alaminos, magsasagawa ang LGU, may darating silang bisita mula sa US Embassy, Sports Diplomacy Program, gaganapin yan 9:00 ng umaga, magkakaroon ng basketball clinic, 2:30 Leadership Forum, ang magkakandak ng Leadership Forum at basketball clinic ay mga dating NBA and WNBA players. Ayan, so yan, US, galing sila mga Sports Diplomacy Program. Bisita from US Embassy. Yan. Napili po ang Alaminos kasi parang gagawin nila ito 2 site lang. Isa sa Pasig at saka sa Alaminos. Yan. Sa Region 1 sa Alaminos daw gaganapin. Kasi nga nagustuhan daw nila yung nagustuhan nila sa Pangasinan dahil may mga US alumni sila. Ayun, isa na rito si Mayor Brian Celeste at si Reynaldo Livara na kaya daw merong strong partnership sila with the US Embassy. Itong grupo na to na magsasagawa ng tawag niya ulit? Sports Diplomacy Program. Yan, gaganapin yan ngayong umaga. Yon. So, may mga attend din daw na iba pang US alumni na taga Pangasinan. So, medyo malaking event ito. Si Mayor Brian Celeste, way back 2023, January, nagpunta siya sa US para sa isang buwan na International Visitor Leadership Program. Ayun. At si Sir Ray naman, May 2023. Kaya alumni sila nitong grupo na ito. Kaya napili ang Alaminos City, merong strong partnership. Okay. Bilis na oras natin mga kaibigan. Ganap na pong 6:00 na ng umaga. Ayan. At wala na tayong sapat na oras. Natabayanan po ninyo. Susunod ang programa. Good morning din kay Madam Aurea, Estrella Carmelo, si Dong Di Guzman, Glory Sanchez Maramba, Maxi Solis, Sir Nap ulit, yan. Ano ho, yan, adaptation, ganun eh, adaptation. Kumbaga sa tanggapin nyo na meron kayong kasamang baha. So, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, ang makasama po ninyo si Kaaron Liway. Programa ang Todo Balita at Komentaryo. Ako po ang yung nakasama. Kami yung nakasama sa technical side, si Ka Richard Ulanday. At ako naman po si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News